magkaiba. Yan ang buong bibig ngayon ng mga fans ng Lakers nang ikumpara nga itong kasalukuyang coach na yun ng Lakers na si JJ Redick at ang kanilang former coach na si Darvin Ham. Kung matatandaan kasi natin, noon ay natanong itong si Coach Ham sa isang interview kung paano nga daw niya mapipigilan itong si Nikola Jokic. Ang sagot ni Ham ay hindi niya na daw alam kung ano ang kanyang gagawin kay Jokic. Kaya naman pabiro na lang niya sinabi na dudukutin na lang daw niya ito at kikidnapin na lang. Habang itong si JJ Redick naman ay sinabing halos 2 gabi na nga daw siyang walang sapat na tulog dahil sa paghahanda niya kung paano niya pipigilan itong si Jokic at kung paano tatalunin ang Nuggets. Matatandaan kasi natin na sa panahon nitong si Darvin Ham ay talagang nilampaso lang ng Nuggets itong Lakers, mapa-regular season man o sa playoffs. Kaya naman ngayon na napakaganda ng ipinapakita nitong si Coach JJ Redick ay hindi maiwasang maikumpara itong dalawang coach. Ganoon pa man ay meron pa namang mga susunod na tapatan itong Denver at Lakers. Kaya siguradong gagawa ng adjustment itong si Coach Mike Malone ng Denver. Ang tanong na lang ngayon ay kung paano mapananatili ni Coach JJ Redick at ng Lakers ang kanilang naging dominanting panalo laban dito sa Nuggets. Anong masasabi nyo tungkol dito? Samantala, bukas na nga o February 26 naman dyan sa Pinas ay magaganap na nga yung inaabangan sana ng paghaharap ng Dallas Mavericks at itong Los Angeles Lakers. Bakit inaabangan sana? Kasi nga sa kasamang palad ay hindi pa nga nakakabalik mula sa injury itong si Anthony Davis ng Dallas. Matatandaan na nakapaglaro pa lamang itong si Davis ng isang game para sa Dallas at nagdamo na nga ulit ito ng injury at wala pa ding malinaw na datos kung kailan siya muling makakabalik sa paglalaro. Ito kasi ang unang pagtatapat ng Mavs at ng LA mula nang maganap ang Luka Davis trade. Ganun pa man nga ay siguradong kaabang-abang pa din naman ang larong ito, lalo na nga at ito din ang unang pagbabalik sa Crypto.com arena nitong former Laker player na si Max Christie at unang beses din na makakalaban ni Luka Doncic itong kanyang mga former teammates, lalo na nga itong si Kyrie Irving. At speaking of Dallas ay naging labanan nga ng small ball lineup ang kanilang naging tapatan kahapon laban nga dito sa Golden State Warriors. Kaso tambak malala ang inabot nitong Dallas dito sa Warriors sa score na 126-102. Hindi kasi kinaya ng small ball lineup nitong Dallas ang expert na sa small ball na Golden State. Ang Dallas kasi ay naubusan nga ng center dahil sa injury, habang itong Warriors naman ay talagang small ball na ang setup noon pa mang unang panahon. Anyway, maganda pa din naman at consistent itong nilalaro nitong si Jimmy Butler at mukhang tuluyan na nga siyang nakamove on sa kanyang Miami Heat days. Nagtala kasi itong si Butler ng 18 points pero itong si Stephen Curry pa rin ang nanguna para sa Golden State sa kanyang game high na 30 points. Malaki din ang naging tulong nitong si Podziemski na gumawa naman ng 17 points at 7 assists. Sa Dallas naman ay meron tig 17 points itong si Kyrie Irving at si PJ Washington na talagang mababa yan para kay Kyrie dahil nitong mga nakaraang laro niya ay hindi na nga siya bumababa sa 30 points per game. Kaya masasabi natin na dito talaga ay na-contain ng Warriors itong si Kyrie sa depensa. 5-1 na din ang records nitong Warriors mula nga nang na-trade sa kanila itong si Butler at ang kaisa-isang talo nilang yan ay galing nga dito sa Dallas dahil nga dyan ay kinakantyawan sila nitong si PJ Washington. Makikita kasi sa video na ginagawa nitong si Washington ang night-night celebration nitong si Stephen Curry. Kaya naman pagkatapos ng game kahapon nitong Dallas at Warriors, binawian nga ni Stephen Curry at Draymond Green itong si PJ Washington ng isang night-night celebration. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo sanang kalimutang i-like ang video na ito at mag-follow na rin para sa iba pang basketball updates. Salamat sa suporta.